Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa mga ngaral. Chapter 7, verse 21 hanggang 29 yung ating babasahin. Yun, umpisa na natin. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo na ang humahamak sa iyo, sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano na karami ang iyong hinahamak. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino. Ngunit napatunayan kong hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para nating maunawaan. Gayunpamay, nagpatuloy ako sa pagdili-dili. Nagsuri akong mabuti at matam kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at walang kabuluhan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay naiwas rito, ngunit naalipin ang mga masama. Balikan ko lang tong verse 25. Gayunpamay, nagpatuloy ako sa pagdili-dili. Nagsuri ako mabuti at matam kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama. So, yun. Focus muna tayo dito sa kamangmangan ang magpakasama. So, yun. Kung tayo pala ay magpapakasama sa buhay natin, kung pinili natin maging masama, pagiging masama ang ugali, pagiging masama ang attitude sa kapwa, ay tayo pala ay nagpapakamangmang. Yun po ang aking pagkakaintindi dito po sa verse 25. Kamangmangan ang magpakasama at walang kabuluhan. So yun, kung tayo ay nagpapakasama, kung tayo ay magpapakasama, ay walang kabuluhan. At isang kamangmangan ang magpakasama. At sama ko na rin po itong verse 26. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Walang iba kundi ang isang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay umiiwas rito, ngunit maaalipin ang mga masama. Ang pagkakaintindi ko po dito sa verse 26,
Ulitin ko lang, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag, at ang kanyang bisig ay tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit naalipin ang mga masama. So, yun. Ang babae pa lang walang tunay na pag-ibig ay isang bitag. At ang mga taong matuwid ay umiiwas rito. So, yun ang pagkakaintindi ko po doon. Ay yung pong mga babae, hindi ko naman po nila lahat, yung mga babaeng manluloko, sila po ay yung, kumbaga, bitag sa mga taong matutuwid. At ang mga taong matuwid ay umiiwas doon sa mga babaeng manluloko na wala namang maidudulot na maganda sa ating buhay. Ngunit yung mga masasama ay naaalipin. Naaalipin ng mga mapagsamantala. At sana po ay naunawaan nyo po. Hindi lang po babae yung tinutukoy po dito. Yes, nandito po yung babae na salita. Pero ang pagkakaintindi ko po dito, yung pinakang pagkakaintindi ko po dito, ay yung pong mga tao na mapagsamantala. Yung babaeng mapagsamantala, yung nanloloko, at yung lalaking nanloloko. At yun. Verse 27 na po tayo. Sinasabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan. Pagkatapos ng makamtan, ngunit mataman, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino at sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-ano. Kung ano-anong bagay. At yun po. Isa din po itong nalaman ko itong verse 29 at aking natutunan ngayon pa lang. Kumbaga ngayon ko po siya pinakang naunawaan. Sabi dito, ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-ano. Kung ano-anong bagay. Tayo pala ay nilikha ng Diyos sa kabutihan. Pero dahil sa ating pag-iisip ng kung ano-ano, yung mga pumapasok sa ating isip na hindi natin agad naaalis, kumbaga nananatili siya, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapag-isip ng kung ano-ano ng mga bagay na hindi naman natin gusto pero pumapasok siya sa ating isip. Kumbaga, nagagawa natin siya kahit hindi natin gusto mangyari.
Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating. At isang bagay na itinuro po sa amin ng aming pastor na aking natutunan sa kanya, ano man yung masamang thoughts na pumapasok sa ating isipan, ay sikapin nating tanggalin agad. Huwag natin panatilihin sa ating isipan. Kumbaga sa isang puno, di po bagay may mga ibon pong dumadapo doon at nagpupugad. Ngayon, kung i-apply po natin yung salitang yun sa ating sinasabi, sa aking sinasabi, paano ba? Kumbaga halimbawa may ibon na dumapo sa puno na kung hindi kaagad siya aalis doon, pwede siyang manirahan at pwede siyang maglagay ng pugad niya. Pero sa atin, kung halimbawa i-apply natin yung salitang yun sa atin, sinasabi, medyo nahihirapan ako. Wait lang, sikapin natin intindihin. Yung kung ano man yung pumasok sa ating isipan, ay wag nating hayaan na manatili dito na parang ibon. Kumbaga, alisin kaagad natin. At yun, sana po ay naunawaan nyo po. At meron pa po akong babasahing isang verse. Itong verse chapter 2 ng Kawikaan, verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng kanyang lingkod ay kanyang sinusubaybayan. Ito pong verse 8, kung tayo po ay patuloy na magpapakabuti sa Panginoon, tayo po ay, kung patuloy po tayo maglilingkod sa Kanya, at kung patuloy po tayo magpapakabuti, at kung tayo ay mananatili sa kabutihan niya, tayo ay laging susubaybayan ng Panginoon. At yun lamang po at maraming pong salamat. Hanggang dito lamang po. See you tonight devotion. God bless po. At isa pa pong pahabol ko lang, kung meron po kayong hindi naintindihan sa aking mga verses na nabanggit, pwede po kayo mag-comment po dito sa baba ng aking video. Hanggang dito na lamang po. Good night po. Bye-bye.